So hello guys, welcome sa aking YouTube channel, etong munting YouTube channel natin. So baka pwede naman makahiling sa inyo na mag-subscribe kayo at share nyo na rin tong videos natin for more contents na makakatulong sa inyo para syempre mas matulungan ko kayo kung ano yung mga gusto nyo about gaming, mga ganyan, lalo na yung mga emulators na yan. So hindi na natin masyadong patatagalin, at saka syempre hit mo na lang din yung notification bell para aware ka na meron tayong mga bagong uploads. So yun, eto guys, so gaya nga nasabi ko sa caption, papakita ko muna sa inyo kung ano yung gamit nating device. So ito ay it's Realme 7i. Mababa lang specs nya, so Adreno 610 ang gamit natin dito, and ang Vulkan nya is 1.1. So punta tayo dito, device info. So ayan, makikita nyo dito. So SoC, ayan, Snapdragon 662 lang gamit natin. So ayan lang, Adreno 610. Then ang Vulkan niya is 1.1. So yun lang gamit natin. So ito ay ayan, yan lang gamit natin. Yan ang device na meron tayo. So kahit ito lang gamit natin, makapaglaro pa rin tayo ng mga gusto nating laro na pang Nintendo Switch. So ang itatry natin ngayon is kung paano siya malalaro ng ayos sa mga gantong devices, mga low devices. So first, gaya nito, punta tayo dito sa Yuzu. So ang first nating i-download ay ang Yuzu. So nakikita nyo, meron tayong game dito na One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition. So first, punta muna tayo dito kay Google. So ang hanapin natin is, una, ma-download natin yung mga files na kailangan. So search nyo lang Yuzu latest firmware. Then i-click nyo tong ito. Yan. Etong may ibang kulay na. So click natin siya. Then scroll natin pababa. Kunin natin yung pinaka-latest firmware niya. So etong version 22.1. Ito. Kauna-unahan. Tapos click mo lang yung download. Once na natapos mo na mag-download, ang kunin mo naman ngayon ay prod keys. So click mo naman yung prod keys. So sa prod keys, kunin mo rin kung kagaya nyan. Kunin mo yung latest nya. Then pagka-download, so i-set mo lang yun dyan. Itabi mo lang yun dyan. Then ngayon naman, punta naman tayo sa emulator na kailangan natin. So emulators, click lang natin tong emulators, close ad. Then hanapin natin yung Yuzu. So mas maganda kasi gamitin Yuzu, hindi lang siyang gamitin. So ang dami dito mga emulators yung makita. Ayan, ito ay for PC, Ryujinx. Ito, Yuzu emulator. Pwede to. Pwede nyo tong kunin. So yun. Ayan. Pwede nyo siyang pwede nyo tong ma-download. Ayan. Download nyo lang to. So ang gamit natin kasi is version ba to? So ang gamit natin dito ay version B76808FC2. So kung search natin siya, yung bago, so Yuzu
emulator. Yung latest na kagad emulator. O kaya latest APK na lang baka mabilis. Ayan. So, dito tayo. Check natin to. Pwede kasi sa GitHub. Pwede rin dito sa user emulators. Pag dito naman kasi sa user emulators, ganito lang makikita mo. Sorry sa bagal ng data ko ng wifi ko. Ayan, bagal talaga. Kaya mo na. So, ayan guys. Ito siya. Magbibigay na lang din ako ng ibang mga links na pwede. So, after nyo syempre, install nyo siya. Dami ads. So, pag na-download nyo na siya, may isa pa tayong kukuhanin. So, ang hahanapin naman natin ngayon, search natin. Search natin is, halimbawa, kagaya niyan, ang kumukuha tayo ng mga turnip drivers. So, ang pinakagamitin natin is turnip version. May mga turnip driver for Yuzu. So, mas maganda kasi ginagamit natin is yung 25. So, mas magandang gumamit ng 25. So, GitHub tayo. Hanapin nyo lang doon yung bibigyan ko na lang din kayo ng link ng driver gamitin. Kasi syempre gamit tayo ng low devices. So, kailangan natin tulong nito. Ito kasi yung magbibigay ng speed doon sa ating emulator na gagamitin. Next nyo lang. Basta yung 25, version 25 pataas. Kasi ang gamit ko rito is settings. Yung driver kasi na gamit natin na yun. Mesa Turnip version 25.3.0. Yan. Pwede din naman na gumamit tayo nito. Itong nasa baba. 25.2.0 R4. Bibigyan ko na lang kayo ng mga link niyan. At kung paano. Paano nga ba siya i-install? So, first, halimbawa, di ba, na-install nyo na siya. Manghihingi siya ng firmware. So, locate nyo lang yung firmware na yon. Pagka i-locate nyo lang kung saan yung folder yon nakalagay, kung saan nalagay yung download. For example, halimbawa, manage user data. Tapos, install firmware. Sa umpisa agad may install firmware at saka Pradkis Hanapin nyo lang yung download na folder. So, makikita nyo yun dito. Click yung device nyo. Tapos, hanapin nyo yung folder ng download. So, kung may, halimbawa, nandyan yung firmware na hinahanap natin, click nyo lang. Pagka-click, hayaan nyo lang na mag-install. Then, after nun, ganun din. Pag okay na, ganun din. Install Pradkis naman. So, after ng Pradkis, diretso na yun. Okay na. Pasok na tayo sa game. Pagdating doon, click nyo tong settings. Then, GPU driver. So, pag GPU driver, click mo lang tong install. Yan. Pagkatapos, scroll nyo lang ulit kasi nasa download na siya. Hanapin nyo lang yung mga dinownload nyo. Kagaya nito, Turnip. Yan. Ang ilagay natin is, hanap pa tayo na iba. Halimbawa ay ito. Yung ganon. Pero, invalid kasi yung file na yun. So, basta ganon, click nyo lang. Then, mag-install na siya. Lalabas na yun dito. Then, i-click nyo lang yun kung ano yung gagamitin nyo. Like, for example, yan, ganyan. Then, back mo lang. Pagka back, punta naman tayo sa advanced settings. So, sa advanced settings, dito tayo sa dapat ito yung settings nya. Ganyan lang siya. Copy nyo lang. Then, sa graphics, eto na. Dito nyo babaguhin. Yung resolution nyo, pwede nyo mas ibaba sa 0.5, pwedeng dito. Or, ito lang. Mas maganda. Tapos, ang VSync nyo, naka-immediate.
So, Windows adapting filter ay nearest neighbor. So, ayan, nearest neighbor. So, yun lang. Anti-alias none, anti-Softic filtering auto. So, sa orientation, naka-landscape mode. Sensor landscape. So, stretch to window para mag-force siya na full screen. Then, yun. Ito, checkan nyo yung disk shader cache sa force maximum para sa Adreno. And asynchronous shader. Then, yun na. Okay na yan. Then, back. Punta tayo sa debugging. Sa debugging, piliin nyo lang Vulkan. Then, sa CPU backend, ang piliin nyo ay NCE. Then, sa CPU accuracy, accurate tayo. Or auto. Mahalin sa dalawa kung alin mas mabilis para sa inyo sa device na gamit nyo. Ito ay, tandaan nyo na ang gamit natin is Adreno 610. Okay. Ang gamit ko is Vulkan 1.1 ang version nya. At yun nga, naka Snapdragon 662 tayo. So, yun. Pag okay na, naset mo na, punta naman tayo dito. Paano maglagay ng game? So, ganito. Magbibigay ako ng link. Download nyo yan. Tapos, punta lang kayo sa game folder. Yan. Dito, click nyo to. Itong plus na to. Kung saan nyo tinownload. Halimbawa, nasa loob ng download folder. Or gumawa kayo ng folder na gusto nyo. Doon nyo ilagay. Ganun lang. Tapos, halimbawa, ito na siya. Ito na siya. I-click nyo yung use this folder para lalabas siya dito. Ayan. Nalabas siya dito. Sa akin kasi meron. Gumawa ako ng bago. Ayan o. Pwede rin kasi siya na ma-read kapag nasa memory card. Para mas ma-save nyo yung internal memory nyo. Pwedeng memory card din. So sa akin kasi naka-save siya sa mga to. Ay iba di ko na lang tatanggal eh. So mas maganda kung siguro may extra kayo para at least hindi siya nababawasan. Kasi malaki din yung game data nito eh. Nitong larong to. O yan. Once nalagay nyo na, refresh nyo lang, lalabas na yung kagad dito. Then ngayon, sa actual game, check nyo kung gaano kabilis. Ayan. Ayan, ganito siya. Check nyo yung FPS. Ayan. Mas mabilis to kapag wala tayong record. Pag di tayo nag-record, bilis. Pumapalo siya ng hanggang 60 FPS. So, yan. Ang NCE. So, turnip driver. So, yan. Mas mabilis kapag hindi tayo nagre-record. Ngayon kasi bagal. Kasi nga, nagre-record tayo eh. Yan. Liit lang natin. O, yan na. May load na kasi ako eh. Kaya, para makita ng sample. So, hindi lang ito yung na-try ko na. Mayroon na rin ako ibang na-try na games. Like, yung iba hindi ko pa na-try. So, basta yun gumagana. Smooth, mabilis. Mabilis siya. Kita natin. One Piece! Masaros! Luffy-san.
masyado nilalaro kasi ayun, gagawa tayo ng mga contents para may share din sa inyo syempre. Para makita nyo rin yung speed kung gaano kabilis yung natin, yung gameplay natin. Saka ayun, mamaya ibibigay ko sa inyo yung mga link, share ko. Ilalagay ko sa siguro sa comment section na lang. Lagay ko yung link na mga pwede nyo i-download. Diba, nag-40. Matagal talaga dito sa part na to eh. Ewan ko ba kung bakit. Siguro sa game na lang din to. Talagang matagal mag-loading dito sa na to. Siguro ina-upload ng 1 minute to 2 minutes ata. So ayan na. Skip na natin. Zoroの仲間か。こいつを捕まえろ。